nagbabalik po dito sa The Bottom Line. Kasama po namin sa Archbishop Oscar Cruz. Bago pumutok po bago nag-umpisa po ang Semana Santa, Archbishop, ay pumutok po doon sa Europa yung balita nga na may mga protesta, may mga rallies kung saan hinihingi ang resignation ng Santo Papa at marami silang mga protesta tungkol sa child molestation cases, pedophilia cases na involve ang maraming mga kaparian. At ito ngay Vatican ang pinapatamaan. May nagsabi na ang the Pope is the biggest sinner in the Catholic Church and that he is an unfailing Pope. Maraming mga titulo ang ibinigay. Ano po ang inyong opinion? Isa lang po. Little knowledge is dangerous. Ang Papa, he is in charge of the Universal Church. Yan po all the continents, no? The Church is the only universal institution there is in the world. Wala nang iba. Ang laki-laki. North, East, South, West. All continents, all races, all colors, all languages, kanya. At saka, even in China, there is a church, etc., etc. So, meron pong Papa, tapos meron siyang mga opisina na namamahala ng iba't ibang agenda. Pagkatapos, kahuli-hulihan, andun yung mga pare. Pero bago po kayo dumating sa pare, yung obispo. Yung obispo po ang mayroong tungkulin na disiplinahin yung kanyang pare. Pag ang mga pare ay hindi disiplinado, yung obispo ang may kasalanan. Doon sa kaso ng one of the cases, yung 200 deaf children sa Milwaukee, sa Wisconsin, isang Father Murphy ang involved na di umano'y ng molestya doon sa mga batang ito na mga bingi. There was communication between the parish of the United States, this particular parish, and the office of Archbishop Ratzinger when he was in charge of the doctrinal office of the Vatican, according to our research. Yeah. Na ang sinasabi base dito sa aming research ay ito yung panahon na meron sanang nagawa ang ating Santo Papa na ngayon. But Father Murphy, who was involved in this particular case, wrote a personal letter to the Pope asking for leniency. Okay. At merong tradisyon na sa mga sexual cases na ganito ay may kaugalian di umano na itahimik ito ng simbahan. Bilang isa na sa mga leader ng simbahan, before you resign po, Archbishop Cruz, ano ho ba talaga ang ginagawa ng simbahan sa mga problemang may kinalaman sa sexual? Ang simbahan po, meron siyang Code of Canon Law. It is just like the Civil Code and the Criminal Code magkasama. Ang simbahan po, meron siyang criminal code or they call it penal code for penalties. At malinaw po dyan, kapag itong ginawa mo, ito ang parusa mo. Kapag itong ginawa mo, ito ang parusa mo. At ang nag-aakma mo ng masamang gawain at saka parusa, yung obispo, siya dapat ang kumilos doon. Pagkat meron din siyang opisina, yung kanilang tribunal, na pwedeng asikasuhin to. Ito pong mga misbehavior is not an agenda or a doctrine or a matter of doctrine. It's a matter of discipline. Okay. So it does not fall under... that office of Bishop Ratzinger when he was in the Holy See. Yeah, doctrine of the faith. Natatakot ho ba ang simbahan sa iskandalo pagdating sa sex, Archbishop? Hindi nga eh. Kung bakit yung mga obispo hindi kumikilos eh. At Okay. saka sa stage po, kaya nagkaganyan. Sa stage po, yung mga pare, swelduhan. So they are employees of the diocese. Po yan sa mga dahilan kung bakit napakarami mga Pilipino na pare na nasa Amerika ngayon. Opo. At saka meron silang... Libo-libo po. Meron silang pension, etc., etc. Pwede ba akong magsalita kung magkano ang pension ko after working for almost 50 years Magkano in the church? 3,000 isang buwan. So sa makatwid, 100 isang araw. Di pwede eh. So paano ho kayo nabubuhay? Mga kaibigan ko, After 50 long years of serving the church, how much did you save? more than 30,000. Archbishop, tanong, bakit po ang tapang-tapang mo? Alam ko na wala akong pamilya eh. Gusto naman akong patayin, no? Pero sabi ko, mabuhay ako lang mag-isa. Mamatay ako lang mag-isa. Alis ako sa bahay, wala naman nag-go-goodbye. Pagdating ko, wala naman nag-welcome. Ano naman ho ang inyong masasabi doon sa mga pare na may mga misis? Ay, dapat pong alisin ito. Yan po ang trabaho ko. Marami na po kayong napapaalis? Opo. Archbishop, hindi ho nyo ba nire-review itong batas na ito ng simbahan? Itong
celibacy. Dahil marami ang nagsasabi na isa sa mga dahilan kung bakit may mga tao na hindi pumapasok sa pagkapari ay dahil hindi pinapayagan ng mga pari mag-asawa. Alam niyo po, kung ako rin nasa marriage tribunal, sasabihin ko sa inyo yung totoo, mas mabuting, mas madilay ang pare kaysa may asawa. But God created man and woman and He said, go out and multiply. Yung pangangailangang pantao, katawan. Yung pong pangailangan pangkatawan, yung po ay, I'm sorry I have to talk this way, No problem. it is absorbed by the spirit, no? The spirit has a command over the body. Bago po kayo naging pare, kayo ba'y na-in love sa isang babae? Ay, nako. Nung high school kami, 5 kaming magkakaibigan. High school kami. Kaming 5, meron kaming 5 girlfriends. Palit-palit tuwing linggo. Okay. Naalala ko lamang po ngayon si Mayor bago siya namatay. Nailathala sa mga pahayagan na siya'y pumunta sa iyo at handa na sana siya i-expose ang 8-9 na pangalan na involved sa isang public works scandal. Can you explain to us what you haven't said on print? So he came to me that day because we haven't met for several months. He came to me and he was accompanied by a counsel and an assistant. And he narrated to me how he is suffering because all his biddings were not approved. For one reason or another, some people are cornering the DW Public Works contracts, team. yes. But so he was still in business even after he became a whistleblower. Yeah, he was already he was already. Pero alam niyo ho ba na sinasabi ng mga dyan na siya'y galing sa isang casino nung siya'y pumunta sa iyo? Opo, sinabi, alam ko naman. Okay, alright. He saw some people and for one reason or another, he lacked some money and the meeting place was a casino for him to get the money that he would like to borrow there. Yun ang usapan. Doon na siya nakita, doon na siya tinambangan. Okay. Ilang mga katanungan, Archbishop? Sex education sa eskwelahan. May mga pare na nagsasabing, we don't care kung saan nanggagaling ang pera, kahit weteng. Basta ang mapupuntahan ng pera ay maganda, that's what matters to us. I'd like you to comment on it. Bakit walang pare na babae? At ano ang iyong take sa mga bakla? What is your opinion on homosexuals? Ngayong eleksyon, pinag-uusapan ang kahirapan, ang korupsyon. Lahat may solusyon sa kahirapan at korupsyon. And Archbishop, ngayon, kayo ho ba'y willing na magbigay ng komunyon sa First Family? Ang mga kasagutan sa lahat ng mga katanungang ito sa pagbabalik po ng babae. Bakit hindi pwede ang mga babae maging pare? Pwede naman sila maging madre. Para po sa inyo, ano ang pinakamagandang nagawa ni President Arroyo para sa Pilipinas? Papasukin niyo po ba ang mundo ng politika? Hindi ako marunong dyan.